Ay po, dito po ako sa kabundukan. Bundok na bundok po ito. Kaya tamo, doon po yung ulap. Ayan. Papagabi na po dito kaya yung ulap makikita mo na sa yung tinatawag na pag. Lamig na po. Lamig na po dito. Ayan po. Ayan po yung prepare po para po sa kasalan bukas. Ayan. Tad dito, tad doon. Ayan. Ganun po dito sa Batangas, Bayanihan. Bagay kahit saan naman po, sa Ilocos, sa Mindoro, kahit saan po pag pinag-usapan po yung preparasyon, lalo po sa kasalan. So bukas po yung pamangkin ko kakasal sa huwis. So pagdating po dito ako na lang po magbibigay po ng blessing o prayer. Siyempre po ganun lang po sa atin kasi member na rin po ng Baptist Church yun, pero hindi na po ma-attend at naaaralan na rin po natin ng Primitive Baptist Doctrines. Kaya yun, puro kabundukan po dito. Ito yung tinatayo ko po tinatayuan ito yung pinakamataas na lugar dito. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga kakahuyan doon halos pantay lang, may kahoy na po doon. Ito kasi tinatayuan ko halos ayan o, wala na pong mga kahoy kasi ang may mga produkto na po silang tinanim, iba-ibang mga produkto. Pero doon sa pinunta namin kanina, yan, dito kami dumaan, yan pababa, yan puro gubat po yan, puro kakahuyan ang lalaki. Doon po sa may ayan. Palamig na ang simoy ng hangin. So kahit dito ka pumirmi ng ilang oras, masarap lumanghap ng sariwang hangin. So ganun lang po, no? Pero marami rin pong bahay dito malalaki, no? So yung nakausap ko yung isang nakatara dito, karamihang mga anak ng may-ari dito ng bahay ay nasa abroad. Kaya malalaki po yung bahay. Ayan o, bahay. Meron din dito malaking bahay, puro sa abroad po ang anak niya. Ayan. Iba dito pag daming suman, daming nilulutong suman, parang sa Mindoro din yung ibos. Dito yung nakabalot sa dahon, sa amin kasi nakabalot sa dahon ng niyog, tawag po doon ibos. Kaya yun,
Ganda na naman ang lupa dito. Lambot na naman. Ready na naman po silang magtanim ng kung anong dapat itanim. Tulad dito ang daming bunga. Tawag dito ay sa amin ay tawag nga dito sa amin sinturis. Yan o. Kaya lang naabutan sila kasi ng init, kaya medyo madaliit, pero ito lumalaki to. Pag hinog ito matamis. Sinturis ang tawag dito, pero ang daming bulaklak na naman oh. So wala siyang tigil na munga, tapos dami na naman bulaklak. So ganun po talaga ito. So sarap po pag nakapunta po sa mga ganito. Marirelax ang kaisipan, at siyempre para talagang mapayapa ang buhay natin ay siyempre unahin natin ang kalooban ng Diyos. Yun po talaga magbibigay ng kapayapaan sa atin. Kasi kahit pumunta ka dito tapos ang mga problema mo naman hindi mo ibibigay sa Diyos, hindi ka rin magiging mapayapa. So ang totoong kapayapaan ay kapag tayo po ay totoong sumusunod sa Diyos. So kung ikaw ay mananampalataya, ago tayong mag-atubili na basahin, sundin at isabuhay ang mga salita ng Diyos. Sapagkat siyempre po ang mga anak lang ng Diyos ang pwedeng sumunod sa mga utos ng Diyos. Yung mga hindi anak ng Diyos, sabihin, yung mga hindi pa born again, patay spiritually, ay hindi ho natin pwede asahang sumunod. Sapagkat sabi nga ng 1 Corinthians 2:14, the natural man receive not the Spirit of God because they are spiritually discerned. Yun. Hindi talaga sila tatanggap dahil patay po ang kanilang spiritual. So yun po, busy po sila doon, kaya dito lang muna ako para makalanghap ng sariwang hangin. Yan, mamaya mga 7:38 patutulog na ako habang sila ay busy pa sa pag-prepare. Yan, kanina sharing time kami. So simula yan, ang Bible study ko po talaga nasa lipa. So nawa maging extension din po ito ng ministry. Kasi nga yung asawa ng pamangkin ko, taga rito po talaga siya. Pero willing naman yung mga magulang na magkaroon dito ng ministry. Kasi sila po ay naka-attend rin po sa Christian group. Kaya lang dinadalawan lang pastora. So napakalamig, parang nasa Baguio. Okay, so dyan lang po, hanggang dito lang po, at bukas ulit. Pag bukas uwi po ako ng siguro mga alas 3 para sa preparation po ng Lord's Day sa Sunday. So alas 3 po ako alis dito. So medyo malayo po ito. So pa Rosario, tapos from Rosario Lipa, tapos Lipa to Cavite na. So ganun po ang biyahe. Pero siyempre talagang ganun po yung ministry natin. Hindi naman nakakabagod pag gusto mo. Nakakabagod pag napipilitan ka sa ginagawa mo. Kahit nandyan ka lang sa tabing bahay mo, pag napipilitan ka lang, para nakakapagod, nakaka-stress, at parang ayaw mong gawin yung mga ginagawa mo. So pero sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God.
So tayo mga Kristiyano talagang doon po yung ating yung purpose ng ginagawa natin. Palaging for the glory of God. Okay, God bless po mga kapatid. At bukas uli.